Talaga. Plano? Siyempre, parang nung engage kasi ako, nagulat ako, parang kailangan pala 1 year or 2 years ang pag-aayos po ng wedding, no? At hindi ko rin po in-expect na sobrang gastos palang magpakasal. Hindi ko in-expect. Tapos maarte pa ako. And speaking of Japan, sabi ko sa sarili ko, actually, ang unang plano po nun, sa Cappadocia. Sabi ko, gusto ko mag-Turkey, yung parang may mga hot air balloon sa likod, tapos nagkikiss tayo, ganyan. Sabi ko, ay, parang ang mahal pala dun. Parang hindi naman pala kayo ng budget. Tapos, parang sumikip na yung oras namin kasi may visa pa, diba? Tapos, syempre, dadalhin ko yung makeup artist, dadalhin ko yung photographer, sabi ko, ay, wait, parang hindi ko kaya. Buti na lang, nung nagbago yung isip ko na Japan, syempre, mas mura po ng konti kaysa po doon kasi ang layo din ng flight doon. May nag-sponsor po sa atin na travel agency, which is isa po sa mga ninang ko. Kaya malaking tulong po. So, nung naisip po namin yung Japan, since sobrang favorite at mahal na mahal namin yung Japan, sabi ko, Japan tayo. Mag-Japan tayo, ganyan. So, bago pumunta ng Japan, yung mga inspo doon, lahat na nakita ko na, lahat ng pwedeng mag-picture na inspo sa Japan, nakita ko na. Kaya yung vendo machine na yan, nakita ako na yan, na-i-google ko na lahat-lahat. So, nung pumunta kami doon, talagang full of love, excited, prenup, ganyan. Tapos, umuwi kami, wow, excited sa mga pictures, upload. Pag-upload, the next day, pagkagising, parang viral ako. Sabi ko dun sa jowa ko, anong meron? Bakit parang ang dami yatang nagagalit? Tapos, hinahanap ko, saan nagagalit? Dahil ba nag-kiss tayo sa gitna ng Shibuya? Or kasi hinahanap ko kung saan ba yung dun sa ganito, sa ganyan. Tapos meron kasi kami nung picture po sa ilalim ng train. Eh syempre mga Japanese po, mabibilis kumilos. I mean, busy sila pag pupunta ng work, uuwi ng work, diba? Train yung pangunahin nila sa kasi parang dun ba sila nagalit? Pagkatingin ko, dun sa vending machine, sabi ko. And nagulat po ako kasi dun sa vending machine, yun po yung pinagkaguluhan na shoot namin nung nagshoot kami doon. Kasi nga, lahat ng mga dayuhan, parang wow, hindi na lang nila masabi, wow, taray naman ito. Taray, parang ang cute naman niya, tapang-tapang niya naman, parang gano'n. Tapos, yung host namin po sa Japan, which is half Japanese, half Filipino, yung mga Japanese na nasa gilid, nagko-comment, model daw ba ako? Taray, model ako. Nagmukha pa akong model. So talagang yung compliments nung nag-shoot kami doon, very overwhelming. And syempre, may permission sa authority. Kaya parang anong nangyari? Ba't parang ganito? So, nung lumabas, I deleted the photo, pero hindi lahat ng photos. Yun lang talaga, kasi parang yun talaga yung pinagdiskitahan nila. Pero, sa mga na-offend, na mga nagalit, na mga Filipino, or yung mga OFW po, pasensya na po. And, dun sa tinanong ni Tito kanina sa akin, ano nga bang lesson na nakuha mo? I think, maging sensitive enough, parang kahit may permission, kahit pwede, intindihin mo rin kung ano yung mararamdaman ng mga makakasama mo or makakakita nun. Yun yung lesson na naisip ko. And sa mga OFW natin, ako, mahal na mahal ko kayo. Lalo na yung Japan, sobra. Actually, gusto kong i-share sa inyo yung first dance naming mag-asawa kapag mag-asawa na kami sa wedding. First Love by Hikaru Utada. Ganun namin kamahal yung Japan. Talagang panini talaga kaming magjowa. And sa mga na-hurt or yung mga nagalit, no harm done, wala pong nasaktan, wala pong nagalit during the shoot. And wag na kayong magalit. Tama na po. Let's spread love. Let's spread love and maging kind na lang tayo sa isa't isa. And thank you sa team ko behind. Super ganda nung shoot namin at marami pa kaming i-upload. Hindi lang yun. Ano pa lang po yun? Pangalawa pa lang po yun sa maraming layout. Ayun. Thank you, Tito. Thank you, Cam. May mga naisip na kayong kukunin ninong at ninang, mga artista? Actually, hindi ko naisip. Nakuha na ako. Chinat ko na sila kasi nung nag-engage kami, wala pang date yung kasal namin, wala pang reception, wala pang church.
inuna ko kagad yung mga ninong-ninang kasi sabi ko baka hindi pumayag. Alam mo yun, yung parang kahit nasa isip ko, close ko yung mga tao na to, baka sa kanila, hindi. Alam mo yun, yung para sa akin close, pero hindi pala nila talaga ako nila close. Parang gano'n. So, syempre, ang nasa listahan po ng mga ninang ko po, of course, sila Nanay Maricel Soriano, Miss Sharon Coneta, Miss Marian Rivera, Miss Eugene Domingo, si Ate Melay, and si Kuya Jason nandun din, si Kuya Dong, Dingdong Dantes, sino po ba? Si Governor Chavit, si Senator Bongo, si Yorme, si Mayor Isko, sino po ba? Ang dami pa. Mr. Gabby Concepcion, Maricel Tulfo, shucks. Si Tita Viana Flores, si Tito Boyso, si Tito Boy Abunda. Ang dami. Di ba kay Willie nang galing ka, yung nanawagan ka, hindi mo siya ako. Anong nanawagan? Yung nandun ka sa Willie, yung show, na-discover daw kay Willie Revilla mo yun. Opo. Di ba? Hindi mo siya kinonsider. Si Tito Willie? Wala niya akong number eh. Nakakahiya naman, pero sana kung makita niya to. Kuya Will, baka naman. Pahingin 5,000. At saka jacket. Hindi, wala kasi nila akong number, pero kung meron lang, why not? Pero kasi yung mga nauna po, dati po kasi na parang nagbinyag na po ako. Ang mga ninong ko naman nun sa binyag, parang ang weird naman kung uulitin. Ang ninong ko po nun, si Ninang Ami, Perez, yung mga kasama ko sa MTV, Ninong Bayani, at saka si Ninong Roderick. So parang ang weird, parang ninong din sila po sa kasal. So parang di na lang po inulit. Parang ibang tao naman po. Thank you, Kiray.